Ayan, good morning po sa atin mga VFCC. Inaayayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At bago po tayo mag-start, at tinatawag ko po si Tita Tess para po sa ating pong opening prayer. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay pumikit, yumuko at manalangin. Dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat ngayong umagang ito, Panginoon, na dinako mo kami rito sa VFCC, Lord, upang kami ay maghandog ng mga papuri at pagsamba sa iyo. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang maitaas, ikaw ang maitanghal namin, maging sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang praise and worship team, Lord. Madala kami sa malalim na pagsamba sa iyo. At sa aming pakikinig, Lord, ng iyong salita. Mag-focus kami, Lord, sa pakikinig sapagkat dito kami magkakaroon ng kaalaman, Lord, na nagmumula sa iyo. Salamat, Lord. We entrust everything to you, Lord, the rest of the service. And ikaw po ang makasama namin, Lord, sa maghapon na ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good morning po ulit sa ating lahat. Pwede po ba natin batiin yung ating mga katabi sa kanan at sa kaliwa at sabihin natin, natutuwa ako na nakita na naman tayo. Ayan, pwede po tayong umikot at batiin po natin yung bawat isa. Kung sa tingin niyo po ay hindi niyo panabati yung isa't isa, sige po, pwede po tayo umikot at magkabayan sa isa't isa. Para naman po sa mga kasama natin sa live, kahit hindi po namin kayo kasama dito, eh natutuwa po kami na makasama namin kayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Ayan. Today is the fourth week of the month, and the fact that we are
rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way. Awitin po natin ulit. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon because we believe that our God deserves our praise and glory. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Every tribe will see your glory. And every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory, and every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Yes. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Let's sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There's no one. There is no one like our God. Isigaw po natin. There's no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, O God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God,
Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, that you deserve our praise and worship, O God. You alone, O God, are worthy. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Diyos na dakila at karapat-dapat. Hallelujah. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang. Ulitin po natin. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, yes Lord, wala nang iba. Kaligayahan ko,
sa'yo. Ikaw ay tapat, yes Lord. Yes, oh God, sa habang buhay, oh Jesus, ikaw lamang. Oh, Jesus.
Brother CJ. Morning po. Open natin yung Bible natin sa Mark 12, verse 18 to 27. And Sadducees came to him, who say that there is no resurrection. And they asked him a question, saying, Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies and leaves a wife, but leaves no child, the man must take the widow and raise up offspring for his brother. There were 7 brothers. The first took a wife, and when he died, left no offspring. And the second took her and died, leaving no offspring. And the third is likewise. And the seventh left no offspring. Last of all, the woman also died. In the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? For the 7 had her as wife. Jesus said to them, Is this not the reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God. For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. And as for the dead being raised, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God spoke to him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not God of the dead, but of the living. You are quite wrong. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. So ako po ay nagagalak na i-welcome po ang ating speaker. Siya po ay hindi na po naiba sa VFCC, exhort na rin po siya dito dati. Siya po ang Liano Christian Community Associate Pastor from 2021 to present. Siya po ay Education Head ng Biblical Education and Children Education LCC. Isa rin po siya sa mga Executive Assistant ng FCC at isa rin po siyang Facilitator ng Ezra Institute. Muli po ako po ay nagagalak na i-welcome si Pastor TJ Drise. Palakpakan po natin. Thank you and good morning. Okay. Good morning po sa bawat isa. Thank you, bro. Ayan. Sa mga nasa Facebook Live, good morning din po sa inyo. At yun nga po din ang po bago sa inyo, no? Kasi di ko lang po nabilang kung pang ilan ko na. Pero since last year, I was invited since Feb last year ata, if I'm not mistaken, no? And glory to God po kasi patuloy pa rin po ako na-invite. Siguro update ko lang po yung introduction sa akin kanina. Di na po ako executive assistant ng FCC dahil nagkaroon lang po ng konting changes. But yung education and at the same time yung mission evangelism po namin currently. No? Tayo po ay binibless ng Panginoon na pangunahan sa Liano. Liano po is barangay sa amin sa may Caloocan. Barangay Liano po. Kaya Liano Christian Community. Okay, so God is great. Amen. Pag sinabi ko pong God is great, tinesting ko lang, no? Sabihin niyo po all the time. Okay, God is great. And all the time, God is great. Yan. So mga sa Facebook Live po I ask you na pwede niyo pong i-chat din, no? God is great all the time. To confirm lang po kung nandyan po kayo at di po kayo nagluluto, naglalaba, nagsasampay. Alam ko po, matagal yung tag-ulan natin at ngayon lang sumikat ulit, no? Recently lang po sumikat ulit. And hopefully, tuloy-tuloy po yung pagsikat po ng araw sa atin. Amen? Alright, sabi sa tema kanina, di pa pala nababanggit, no? Living with a purpose as called by God. Tama po ba ito yung tema nyo for the whole month ba or series po ninyo, no? Living with a purpose as called by God. And kayo na nga po, nabasa po natin yung kwento po doon sa Mark 12. Okay? So, ang purpose po natin, hindi po mag-asawa ng 7, katulad po sa nabasa po natin kanina, no? Okay, kundi atin po malalaman yung deeper meaning nung kwento. Kasi ang setting po dyan, actually, ang Panginoong Jesus, doon po sa ating pong nabasa, since last week, since sa mga nauna pong mga linggo, atin pong nakita na kung paano questionin ang Panginoong Jesus. At ngayon nga po, atin pong malalaman pa yung deeper meaning dito po sa
ating pong tema. Pero bago po ang lahat, no, ini-invite ko po ang bawat isa. Tayo po muna yung manalangin. Kahit nakaupo na lang po, okay lang po. Tayo po muna yung manalangin, ating pong i-welcome ang wisdom mula sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Lord, this morning, and we thank you, Panginoon, sa inyo pong binigay sa aming panibagong linggo ng pag-asa, Panginoon. And we pray, Lord, na kayo po ang mangusap sa amin, Panginoon, ngayong umagang ito. We desire your wisdom, Panginoon. Buksan niyo po ang mga puso at isipan namin, Panginoon, upang maunawaan po namin, Lord, ang inyong pong mensahe ngayong umagang ito. At gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, upang maipahayag ko po ang inyong mensahe ayon po sa inyong kalooban. Wala po ibang mataas, walang ibang matanghal, kundi ang inyong pong pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Yan. Living with a purpose as called by God. No? At atin pong makikita doon sa ating pong nabasa na sino po yung mga kausap ng Panginoong Jesus? Natandaan niyo po ba yung binasa natin kanina? Sino po yung kausap niya? Kayo na lang yun, ha? Nakalimutan na agad natin. Sadducees. Oo. Malulungkot yung mga yan kasi sad eh. Sadducees. Okay. Kaya nga sila nagtatanong sa Panginoon at yung kanilang tanong talaga about sa resurrection. Kasi ito po mga Sadducees na to, hindi po sila naniniwala na may muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala sa mga anghel. Okay? Kaya po, nagbigay sila ng magandang example sa Panginoon. At ang Panginoong Jesus, sinagot sila ayon pa din sa scripture. At mamaya nga po ating po matutunghayan kung ano bang kinalaman nito, living with a purpose as called by God. No? Sino pong nakakaalam ng mga terms and conditions? Familiar po ba kayo sa mga terms and conditions? Nagbabasa po ba kayo ng terms and conditions? Siguro yung po tanong ko, binabasa niyo po ba yung terms and conditions? Kapag kayo ay kumuha ng sasakyan, ng bahay, di ba? May babasahin po kayong mahaba, ito yung terms and conditions. Di ba? I-accept nyo na lang. Usually, nag-download po kayo ng app. For example, download kayo ng online banking, di ba? May mahabang terms and conditions doon. Usually tayo, tama ba? Binabasa niyo pa po ba yun? Hindi na, di ba? Pupunta kayo agad doon sa, I agree, and we'll move on. Minsan din nga natin alam kung saan tayo nag-agree. Mamamaya, di ba? Bigla pa lang, pag ano to, kapag hindi ka nakabayad, so hindi natin alam, di ba? Pupunta lang tayo, pag nagreklamo na lang tayo, siguro, pag nagka-agrabyado na, then we will complain. Pero sa totoo lang po, wala pong nagbabasa ng terms and conditions. Kaya ako po naalala kasi, this week, may ginagawa po kasi ako. Ako po ay, by profession, ako din po ay nag-video edit. So, may kasama po dun sa app po kasi yun sa isang insurance company. And nakita ko tong terms and conditions na ang haba. So kung lalagay ko siya, sabi ko, kung lalagay ko sa video to, mahaba-habang scroll. So nilalabas ko lang siya ng malinaw. Sabi ko, wala namang pumiperman ito, no? At makukunik ko dun sa ating pong buhay. Minsan, bilang mga Kristiyano, ganyan din po tayo eh. Alam niyo po ba yon? Na minsan, di din tayo, actually, tinanong ko nga po kayo, wala po talaga nagbabasa. Minsan po sa ating buhay, ganun din eh. Sa ating buhay, Kristiyano, o kaya sa ating pong buhay bilang mga tao. Bakit? Kasi minsan sa ating mga, for example, sa school, pag may exam tayo, nagagawa tayo, nag-review tayo, di ba? Di mo hinahayaan na mag-agree ka lang. Di mo i-skip yung terms and conditions. Kumbaga, pag nag-aaral ka, ikaw ay nag-review. Pinaghahandaan mo yung exam. Tama po ba? Kapag ikaw papasok sa trabaho, titingnan mo kung saan ka mag-a-apply. Kapag ikaw nagne-negosyo, pinag-aaralan mo maigi bago ka pumasok sa negosyo, di ba? Lahat po yung pinaghahandaan natin. Kaso nga lang po, ang masaklap minsan sa isang buhay ng tao, no? Ito po ay mga temporary things lang eh. Pagdating sa eternal life, usually, ating pong nagiging habit is skip na yung terms and conditions, bahala na. I agree kay pastor, okay na yun. Hindi ko nababasahin sa Bible. I agree sa I agree dun sa mga devotion, I agree dun sa mga bagay-bagay na to. Pagdating sa eternity, usually, nag-i-skip tayo and we just agree. Minsan nga, di natin naintindihan. Katulad ng mga Sadducees, ganun yung ginawa nila eh. Nag-skip sila sa tradition, and yung scripture, I agree na lang. O kaya nga, nag-disagree pa nga sila dahil di nga lang nabasa maigi yung scripture. And oftentimes, no, tayo po bilang mga tao lang. Sabi nga nila, actually, dapat tao tayo, di tao lang, no? Tayo bilang mga tao, minsan, nagiging ganun din tayo. We skip
yung pang-eternity. We focus doon sa mga bagay na tumatagal lang within 70 to 80 years. Ano pong ibig sabihin? Yung buhay po natin. No? Lahat ng mga pinag-aaralan po natin, lahat ng mga inaayos po natin sa ating buhay is for our life alone dito po sa mundo. Without looking for the eternity. Kaya nga po yung ang tema po natin, living with a purpose as called by God. Tayo po ay hindi tinawag lamang, kundi dito po sa ating pong buhay na panandalian lamang, kundi sa pangmatagalan. Alam niyo po bakit? Minsan sa family reunion, di ba? Ito, malapit na magpasko, malapit na mag-Burmans, di ba? Malapit na yung mga family reunion tuwing Pasko, bagong taon. At usually, ano yung mga tanong sa inyo ng mga tiyahin ninyo, kaya ng mga tito, tita, o kaya mga kabag-anak ko? Usually, pag ikaw ay nag-aaral pa lang, tatanungin ka, anong year ka na? Di ba? Pag naman single ka, working, kailangan mag-aasawa. Ano pa? Guilty po ba tayo doon? May mga tanong ba tayong gano'n minsan, no? Usually ganun po eh. We ask yung mga tao, ngayon naman may anak, nagpakasal na sila, okay lang kayo mag-aanak. Wala namang ganun dito sa VFCC. Usually ganun, no? May mga tanong tayo about sa buhay. Kasi gusto natin makita kung ano ba yung magiging next step nyo sa buhay. And usually doon lang po umiikot yung ating pong buhay. Bakit? Usually marriage, o kaya family, o kaya about sa money. Pansin niyo po yun, walang tanong, kamusta yung faith? Saan ka uma-attend? O kaya nakapag-share ba tayo ng gospel? Usually hindi eh. Talagang buhay natin ang tinatanong. At usually kasi doon umiikot talaga ang buhay ng isang tao. Diba? Pero ang Panginoong Jesus, ina-address niya yung issue more than sa ating pong buhay dito sa mundo. At maganda po yan kasi nga living with a purpose sa Panginoon. No? Kasi dapat ang ating pong purpose, hindi lang po nag-i-exist sa ating pong buhay ngayon, kundi ito po nag-i-extend hanggang sa ating pong eternal life. Ano ba yung pastor? Parang ang boring ngayon kasi buhay pa naman kami. Resurrection pinag-uusapan natin, eternal life. Atin po matutunghayan yan doon sa setting po. Kasi po, yung mga Sadducees, kung makikita niyo po sa kwento dyan, no? Kanilang kine-question ng Panginoon. No? Dahil iba yung kanilang mindset. Di ba? Reveal ng Panginoon yung talagang totoong problema ng mga Sadducees. O kaya Sadducees. No? Sad boys. Di ba? O tawagin. Bakit? Kasi meron silang earthly perspective. Ito yung kanilang pananaw. Marriage, family line, present life. Kaya nga yung kanilang scenario sa Panginoon, may case study sila sa Panginoon. Gusto nilang hulihin eh. Kasi publicly eh. Public, gusto nilang mahuli sa bibig at pag nagkamali, pwede na nilang akusahan. Ang Panginoon po kasi nung time na to, kung mapansin niyo po, since last week, pinanood ko po yung mga series of sermon eh. Mula nung siya po ay kinwestiyon ng chief priest about sa kanyang authority. Kaya nung authority ka, nagtuturo. Diba? Tapos, about naman sa tax. Pharisees naman, tinanong siya. Then next, ito pa mga Sadducees. Tinanong siya about sa isang kwento ng isang babae. Kasi gusto nilang patunayan sa Panginoon na hindi totoo yung resurrection. At absurd yan. At gusto nila manggaling sa Panginoon mismo, kaya nga tawag na teacher. Pero dito, di lang nakita na ito yung kanilang tinatanong sa Panginoon eh. Marriage, family line, present life. Pero ang Panginoon, ang tinuturo niya sa kanila is resurrection, God's power, God's kingdom, at eternity. Na talagang sinabi niya nga saan lang, mali kayo ng pananaw. Bakit? Di nyo kasi binabasa ang scripture. Atin po malalaman lahat yan sa magiging kwento pa po natin ngayong umagang ito. Huwag po ating skip, no? Huwag tayong mag-I agree. Kaya nga sabi sa ating tema, live with a purpose. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo kung buhay pa. Buhay ka pa naman. Nakapikit lang po. Di, wala naman. Okay. Sabi dito sa question, are we living merely for what is temporary or are we living in light of eternity? So hindi po ating pag-uusapan yung marriage na binaba ng mga Sadducees. Ang ating pag-uusapan is greater than that. Kasi minsan ganun mga tao eh. Parang mga Sadducees din, naatutok lang sa kung ano yung buhay, meron tayo dito. Di nila alam na ang Panginoon, ang kanyang kaloob, ay buhay beyond sa buhay mo ngayon. Kaya nga may bagong pag-asa sa Panginoon eh. Kung sa atin,
Walang bagong Pilipinas, walang bagong pag-asa pa sa ngayon. Pero sa Panginoong Jesus, may bagong pag-asa. At yun ay sa Panginoon. At yun yung kanyang gustong ituro na hindi yung buhay dito sa lupa ang iyong tutukan, kundi yung buhay na higit pa. Ayan. So ito yung buong kwento. Ito yung kanilang senaryo. Oh. Kausap ng Panginoon. Hindi po yan sa Novaliches Bayan. No? Yan po ay sa public place, sa kanilang lugar. At dito nga makita po natin na madami po kumu-question sa kanya, Chief Priest. Sabi ko nga po kanina, kine-question yung kanyang authority. Kaya nagtuturo. Pharisees, kine-question about sa tax. Dapat ba kami magbayad ng tax? Sabi sa Panginoon, di ba? Dapat ibigay sa simbahan or sa simbahan or kay Caesar. Di ba? At naman ngayon, ang mga Sadducees, tinatanong siya about naman sa resurrection, kung totoo ba o hindi. Kasi nga, kung totoo, yung babae na, ano yung kwento po kanina? Yung babae daw po kasi sabi sa Mosaic Law, na kapag namatay yung asawa, yung husband, ng babae, at wala pa silang anak, kailangan yung susunod na kapatid ng lalaki ang magiging asawa upang matuloy yung lineage, yung linya nung lalaki. Yun po ang kanilang batas. Ngayon, ang sabi nila, namatay yung unang asawa at namatay yung pangalawa, namatay yung 7. At sa huli, namatay yung babae, wala siyang anak. Ngayon, ang tanong, kanino, pag na-resurrect sila, kung totoo nga ang resurrection, sino ang magiging asawa niya after resurrection sa 7? Sino? Kaya sabi ng Panginoon, nako, maling-mali kayo. Di nyo kasi binabasa ang scripture. Yun po ang kainang kwento. Kaya nga dito, kahit na yung mga Sadducees, sila po ay mga, take note, no, influential religious leaders. So, hindi porket religious leader ka, ikaw ay maalam sa Biblia. Actually, ang binabangga nga po ng Panginoon dito ay yung religious leaders. Bakit? Kasi masyado sila naging systematical, saka masyado sila naging technical pagdating sa kautusan. Ang gusto naman ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos gaya, ng buong puso, buong kaisipan at buong kaluluwa at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At pag nagawa mo to, mafulfill mo na yung lahat ng mga batas na pinagkaloob ng Panginoon. Ganun lang kasimple ang nais ng Panginoon eh. Kaya nga dito, even yung mga Sadducees, technical pa sa Panginoong Jesus. No? At actually, yung mindset po ng mga Sadducees, hindi po iba sa mindset minsan ng mga Kristiyano. May mga pagkakataon na ganoon din yung mindset natin. Yung atin lang buhay dito. Bakit? Atin ka sa Bible study, prayer meeting, kapag masaya ka lang, pag blessed ka. Pag ikaw ay dumaan na sa pagsubok, di mo na makita sa prayer meeting. Minsan nade-depress pa tayo. Minsan nanghihina tayo. Bakit? Kasi we focus doon sa ito lang kayang gawin. Nakakahon minsan ng Panginoon, nakakahon minsan yung ating pong Christian life. Na dapat hindi. Kagaya po ng mga Sadducees, nakakahon lang sila sa buhay sa ngayon. So pag may buhay pa, after nito, wala nang ganun. Kasi nga, ito yung mga scenarios nila eh, na umiipit sa kanila para mag-look forward pa sa kung anong kaloob ng Panginoon. Alam niyo po, pag ang isang tao, nakasarado ang puso at isipan sa mensahe ng Panginoon, usually nakukulong tayo sa kung ano yung limitations natin eh. Pero ang Panginoon, take note, wala po siyang limitations. Kaya niya pong gawin yung pinaka-imposible. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sinagot sila na maging kagaya sila ng mga anghel na ayaw niyong paniwalaan. Kasi nga hindi po sila naniniwala sa mga anghel. No? So, wala nang marriage doon sa pagdating sa langit. Di ba? Dahil nga tayo ay sa Panginoon na. Kaya nga po tayo bilang mga Christians, ang goal po ng ating pong purpose is mamuhay sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon, hindi lang po sa buhay dito sa lupa, kundi hanggang sa buhay natin sa langit. Alam niyo, madaming naniniwala sa langit. Tama po ba? Naniniwala po ba kayo sa langit? Sino pong gusto mauna? Wala namang gustong mauna. Di ba? Naniniwala tayo sa langit. Minsan po ganoon eh. Naniniwala tayo sa langit. Gusto nating mapunta sa langit. Naniniwala tayo sa Diyos. Pero pagdating sa mga bagay na makalangit na, medyo ayaw na nating masyadong makiusi pa. At yun po ang tawag ng Panginoon sa atin ngayon. No? First is to, basahin nga po natin. Look beyond this life. Tayo po ay tumutok sa buhay, labas po sa ating buhay, dito sa lupa. Sabi nga dyan, in the resurrection, when they rise again, whose wife will she be? Di ba yun yung kanilang question eh? For the 7 had her
as wife. Ina-assume po na yung resurrection, ina-assume po ng mga Sadducees na yung resurrection ay extension na ng buhay po natin ngayon dito. Para lang tayo nabuhay lang ulit. Minsan nga parang same sa reincarnation. Pag ako po kasi ay mahilig din sa anime, minsan. Nakita po yung mga anime ngayon puro na-reincarnate as ganito, na-reincarnate as ganyan, na-resurrect as ganito. Kasi nga parang yun lang ating limitation bilang mga tao. Hanggang dito lang. Pero actually, ganun din po yung mga Sadducees. Kung may resurrection man, extension na ng life dito, kaya nga kung nabuhay siya ulit, sino asawa niya? Wala na pong ganun. Sabi ng Panginoong Jesus. Di ba? Pwede lang ma-imagine yung reality, pero dito lang sa present world. Wala na sa labas. And actually, minsan may mga tao na ganun pa din po. Even sa ating po mga buhay, for example, sa iyong trabaho, sa iyong financial security, minsan social status, o kaya possessions natin, o kaya naman personal comfort. Doon lang po umikot ang buhay natin. No? Actually, hindi po masama itong mga to. Okay? Don't get me wrong po. Di po masama na magkaroon ka ng magandang trabaho, magandang studies, magandang buhay. Ang masama lang po dito is kung ito yung nagiging ultimate sa ating buhay. Yun lang po ang masama. Kapag nasobran tayong pagdepende doon sa ating pong kasarapan sa buhay o kaya sa ating pong mga blessing dito sa material things dito sa lupa at hindi po sa mga heavenly things. Kasi minsan, doon mo malaman kung sino paglilingkuran mo eh. Diba? Pag katulad ng buhay ni Job, ano ito magandang example si Job? Nasa kanya lahat. Diba? Tapos sa isang iglap, tinanggal. Sinuko niya lahat sa Panginoon. Diba? Ang ganda nung kanya naging response. Doon hindi madali yun. Kasi minsan, tayo, pag nasa blessed life tayo, parang feeling natin talaga, ramdam mo yung Diyos eh. Pag dumaan yung panahon na kung saan, parang feeling mo, di ka pinagpapala, minsan nagagalit pa tayo sa Diyos. O kaya, di kami goods ni Lord. Kasi, ganito ganyan. Dumadaan ka sa isang pagsubok na hindi mo kinakaya ngayon at feeling mo, walang Diyos. Dapat nga po, mas lalo tayo lumapit sa Diyos. Look beyond this life. Huwag po tayo masyadong mag-focus sa mga bagay na to. Huwag natin gawing ultimate sa ating buhay. No? Actually, yung mga Sadducees, hindi lang nila basta dead na yung resurrection, talagang namumuhay sila sa earthly perspective. Nakakulong lang yung kanilang buhay sa kanilang current status. Kaya nga yun yung kanilang inaalagaan. Kaya nga ang Panginoong Hesus sa kanila ay threat. Kasi bakit? Kakaiba dito ng Panginoon eh. Ayaw na makinig ng mga tao sa amin, siya na yung sikat. Sa kanya sumusunod yung mga tao. Kaya nga sila ay inggit na inggit at gusto nilang hulihin ng Panginoon at gusto nilang ipapatay. So, tayo din po, no? I hope di lang tayo basta naniniwala sa langit. Di lang tayo basta naniniwala na ang Panginoong Hesus ay babalik ulit. Dapat yung ating po mga decision sa buhay, doon din po nakadepende. For example, may sakit ka, alam mo, na may pag-asa pa dahil may, ang Diyos mapaghimala. Papagalingin ka niya at kahit na ang purpose mo ay talagang kukunin ka na ni Lord, ang maganda doon, di ba? May pag-asa after ng buhay mo dito sa ngayon. 'Di ba? When we feel blessed talagang todo puri tayo eh. Pero pag dumating na yung bill ng Meralco na times 2 na. 'Di ba? Lord, babawasan ko muna yung tithes ko. Babawasan ko muna yung giving ko. 'Di ba bigla tayong nawawala saan? Sa mga pangako ng Panginoon. Kasi dumating na yung problema. Para kung kailan lang convenient, saka lang tayo sumasamba sa Panginoon. Pag hindi convenient sa atin, parang ayoko muna, medyo mabigat ng puso ko. Diba? So wag po tayong mag-stick sa mga bagay na yon, kundi atin pong tingnan yung buhay beyond sa atin pong buhay ngayon. No? Hindi po ito, no? Hindi po question kung anong pinapaniwalaan po natin eh. Ang question po is, kung yung mga buhay ba natin, pinapakita kung ano yung pinapaniwalaan natin. Sinasabi mo, naniniwala ka sa Panginoong Hesus. Pero hindi naman makita sa buhay mo. Baliwala. Diba? Paano ano sabi? Kilala ka bilang Christian, for example, sa workplace o kaya sa school. Pero dumating yung mga problema, ikaw pa na unang na-depress o kaya nagalit o kaya biglang ikaw pa nawalan ng pag-asa agad. Siyempre, mga kasama mo, akala ko ba Christian ka? O ikaw pa na unang magpanik. Ikaw pa na unang ma-stress, magalit, diba? Kaya kailangan po yung ating pong belief nag-reflect po sa ating pong buhay. Amen?
Sabi nga po dyan sa quote, no, if this world is all you see, this world will become all you serve. So kung ito lang pong buhay na to, nakikita natin sa ating pong buhay ngayon, yun lang paglilingkuran natin. Pero kung nakikita mo, yung Diyos, hanggang sa kabilang buhay, baka yung pag-awit mo mas kakaiba. Mas dama mo ngayon yung kanta kanina. Dahil, alam mo, na yung paglilingkuran mo, beyond dito sa ating pong buhay sa ngayon. People called by God must learn to look beyond this life. Huwag po tayo minsan mawalan ng pag-asa o kaya maging hopeless o kaya makulong sa mga bagay dito sa mundo. Atin po laging i-explore, atin po laging i-expect na may buhay pa din po na kasama ang Panginoon. So, yun po ang gusto nating buhay. Yun po ang ating maging goal sa ating buhay. Amen? Yun po ang maging goal natin. Yung makasama ang Panginoong Jesus. Kung naniniwala tayo sa langit, gusto natin mapunta sa langit. Kasama ang Panginoon. Amen? Pangalawa po is to immerse ourselves in God's truth. Sabi po dyan, Jesus said to them, excuse me po, sorry. Is this not the reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God. Diba? Sino po ito may dalang Bible? Bible app. Taas po natin kamay. Proud po tayo na may Bible app tayo. Kaya Bible, diba? Okay lang po sa akin Bible app, sa totoo lang. Basta wag lang nakaka-distract. I-off nyo po lahat ng mga notification. Bible lang may iwan pag Sunday service. Mas mahalaga po yun, no? Diba? Sabi dyan, no? Is this not the reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God. Alam nyo, ang Panginoong Jesus, di naman sila inakasuhan na mahina mga ulo nyo talaga, di nyo nagigets. Di niya sinabing gano'n. Di niya sinabi na 8080 kayo. Di niya sinabi yon. Sinabi niya lang, di nyo alam yung scripture. Di nyo binabasa. Kaya ganyan tanong ninyo. Di ba? Actually, tanong nila, naapagtaka kasi nga, traditional yung kanilang, thank you, traditional yung kanilang question. But you know, tawag dito, yung sagot ng Panginoon sa kanila, nililimitahan kasi nila, hindi kasi nagbabasa ng scripture hindi kayo nagbabasa ng Bible. Sa ating pong panahon ngayon, hindi kayo nagbabasa ng Bible. No? At ngayon, kaya di natin alam. Sila, yung mga Sadducees, alam nila yung tradition, alam nila yung mga practices, but hindi nila alam yung scripture. Kaya doon sila na sagot ng Panginoon at nabalikan. No? So, dito talaga nila maunawaan. They base on, alam nyo, dahil pong ganito we base yung ating pong pananaw sa mga tradisyon natin. Bakit? May mga times na, sino po ito nagpapapungsoy? May bagong bahay ka, may bagong papapungsoy tayo para alam natin kung tayo ay suswertehin, di ba? Minsan ganun May kilala nga po nagpapungsoy daw sa Kaso hindi sa incheck. Sa Indiano. Nabasa niyo na po ba yun? Nagpapungsoy sa Indiano. So ngayon, dumating naman daw yung blessing. Kaso, hulugan. Oo. Diba? Ngayon, wag po tayong mag-immerse doon sa mga tradisyon, sa mga nakasanayan. Tayo po ay mag-immerse sa katotohanan na galing po sa Panginoong Jesus o kaya sa Kanyang salita. Mas mali-discover po natin, no? Pwede po natin malaman, pwede po tayong magkaroon ng information, pwede po tayong magkaroon ng knowledge, pero ang knowledge po, hindi po yan kaya i-transform yung ating pong way of living. Amen? Yung ating pong faith, di ma-transform kung knowledge alone lang. Kailangan po ating pong pinapractice yun. Madi-discover po natin yung purpose natin kung hinahayaan po nating baguhin ng Panginoon yung ating perspective sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Wala pong ibang sagot. Pwede tayong makinig ng mga preachers online, no? Pero iba pa din po pag binabasa nyo at hinihintay nyo yung wisdom mula sa Panginoon. Hindi yan sa pagalingan mag-explain Nasa pagalingan po yan na magtiwala at humingi ng tulong sa Panginoon. Immerse yourself in God's truth. Madalas po mga Kristiyano, minsan, gustong-gusto nila malaman yung direction ng Panginoon sa kanila. Lord, saan niyo po ba gustong dalhin? Diba? Tapos ginagawa lang parang horoscope lang yung Bible. For example, nakasarado ang Bible. Kung ano ang mensahe ng Panginoon sa akin ngayong umagang ito, bubuksan bigla. Surprise, ito yung message sa akin. Ginagawang tawag ito?
Parang horoscope po kaya daily guide. Ganun ginagawa sa Bible. Pagtingin mo, nabasa mo doon at nagpakamatay si Judas. Paano ngayon yan? Ito ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Di ba? Huwag pong ganun. Atin pong basahin, saliksikin ang salita ng Diyos. Kung gusto po natin malaman yung ating pong purpose sa buhay, kailangan po natin basahin at pag-aralan po ang kanyang scripture. At atin pong makikita kung ano po ang ating pong purpose bilang mga Kristiyano. No? At kung gusto po natin makakuha ng sagot sa Panginoon, tayo po ay mag-surrender sa Panginoon. May mga ganun, minsan mapipiliin tayo. Alam niyo po ba, ang Panginoon, mahilig siya magpapili. Bakit? Bibigay niya yung blessing sa'yo. Na pinagpipray mo, matagal na. Pag andyan na yung blessing, papipiliin ka ng Panginoon. Sino mas mahalaga, yung blessing mo o yung nag-bless sa'yo? At oftentimes, sa mga Kristiyano, minsan, ito po nakakalungkot, pinipili nila yung blessing. For example, Lord, dream job ko po to. Pagkaloob niyo po sa akin. Nakuha mo yung dream job mo, OT ka ng linggo. Saan na lang po ako magsaserve? Saan na lang po muna ako a-attend? Kasi OT po kami. Minsan ganun. Naalala ko nung pinapili ng Panginoong Jesus si Abraham. Yep. For the longest time, he prayed for a son. At pinangako ng Panginoon, bibigyan kita ng anak na ito yung magiging lahi mo kasing dami ng mga bituin. Ano ginawa? Actually, si Abraham nga, di pa siya nainip pa nga sila, di ba? Kaya nga may nauna pa eh. Pero iba pa din yung pangako ng Panginoon, binigay pa din sa kanya. Then, all of a sudden, sinabi ng Panginoon, punta ka sa ganito, iaalay mo yung anak mo. Kaisa-isang anak na binigay sa kanyang asawa si Sarah, tapos biglang iaalay niya. Ano ginawa ni Abraham? Hindi, Lord, sabi niyo, wala bawian. Di niya sinabi yun. Walang bawian, Lord. Ano ginawa? Wala siyang dalawang isip, kanyang dinala yung mga gamit na pang-alay, maliban na doon sa iaalay. Kaya nga si Isaac, kinakabahan na eh, pawis na eh. Kompleto tayo ng gamit, tayong iaalay lang yung wala. Sabi ni Abraham, God will provide. Diba? At nung akmang sasaksakin niya na talagang iaalay niya na ang kanyang anak, pinigilan siya ng anghel, diba? At yun po naging kwento nun. Pero tingnan niyo po si Abraham, no? Hindi niya hinayaan na yung blessing makadistract sa kanya upang mawala yung kanyang relationship sa nagbe-bless. No? So tayo din po ganun. May mga times na titest tayo ng Panginoon. Atin po laging piliin yung taga-bless kaysa doon sa blessing. At atin po malalaman yan kung tayo po ay naka-immerse sa katotohanan ng Panginoon. Sabi nga po dito sa quote, no, a shallow understanding of Scripture produces a shallow. Pag sabi pong shallow, mababaw. No? Kung tayo po mababaw sa Scripture, mababaw din po yung magiging purpose natin. So kung gusto natin mas malalim yung ating purpose, tayo po ay lumalim sa kasulatan po sa Scripture po ng Panginoong Diyos. Thirdly is to value God's power. Buod sa Scriptures, hindi sila naniniwala o di nila alam mismo yung power ng Panginoon. Kaya nga sila ay bulag sa katotohanan. Yung mga Sadducees. Sabi dito, because you know neither the Scriptures nor the power of God. Di nyo alam ang kayang gawin ng Panginoon. Nakalimit kayo doon sa kung sino ang Diyos na nakita nyo ngayon, yung mga blessing lang. Pero hindi yung buhay, even yung resurrection, hindi nila alam. Di sila naniniwala Kung ang Diyos kayang gumawa ng buhay, kaya din niya mag-restore ng buhay. Amen. At kung ang Panginoon, pagtagumpayan niya yung death, ano pa hindi niya kayang pagtagumpayan? Palagay niya po. Diba? Minsan tayo ipit-ipit na sa mga ganun. Minsan yung mga broken relationships, feeling natin gugunaw na yung mundo. Kaya nga po ngayon, dumadami yung mga suicide attempts, diba? Even yung mga nagsusuicide, dumadami, nakakalungkot. Kasi feeling nila, ito na yun, wala nang kayang tumulong sa amin. Actually, may Panginoon na kayang pagbaliktad ng iyong sitwasyon sa buhay. Naalala ko po ako, ang testimony ko po dyan na sa power po ng Panginoon. No? Nung ako po ay college student, feeling ko college na po ako noon kasi 15 po college na po ako Wala pa po kasing K-12 noon. So first year college ako ng 15. Kaso nga lang, ako po ay nalulong sa game addiction, computer game addiction.
No? And for 2 years yun. So talagang di ako pumapasok. And feeling ko, mahirap pong mahirap pong kontrahin kasi nga, parang pagigising mo sa umaga yun yung gusto mong gawin. Tapos hindi pa pwedeng sa isang buong araw, hindi ka nakahawak ng computer. Ganun siya. And dati po, computer shop pa kami nun. So, pupunta pa ako sa computer shop. Actually, doon sa computer. Kasi po nung time na yon, isa din po sa, bukod sa naging addiction ko doon, pati yung community ko, yung network, puro mga taga doon na lang din. Kasi, nung time po na yon, sa computer shop nga po, may sarili na akong kwarto doon eh. May sarili akong computer na bawal pagalaw yan sa iba. Pag dumating pa ako lang yung nakaupo doon. So parang ganun siya, ganun yung buhay nun. And hindi ka talaga makakaalis. Diba? And even na kahit na gusto mong umalis, parang doon na umiikot yung buhay mo eh. Tapos dumadayo pa po kami. Kasi parang ang status ko po noon na rank 1 po ako sa buong Pilipinas. Doon sa game na yon. Kaya parang, di ba, parang sikat ka, 15 years old po, no? Tapos, madaming mga nag-aalok sa'yo, madaming nanlilibre sa'yo, madaming papasamahin ka, dadayo kayo sa Cavite, Makati, at the age of 15. Sabi ko, ang pinakamalayo ko narating lang noon, Novaliches lang, bayan. Tapos, Cavite na ulit. Parang ganun, dadayo kami ng pustahan. Doon na umikot yung buhay. So sabi ko, feeling ko hindi magbabago. Pero hindi eh. Ang mama ko, saka sila papa, yung papa ko sa Pastor Saliano, tawag dito, talagang pinag-pray nilang maigi. And doon ko na-experience yung power ng Panginoon na nawala sa akin yung addiction na yun. Unti-unti, may mga times na bumabalik. Pero nung nawala siya, nawalan ako ng panlasa doon sa addiction na yun, sa game addiction. Talagang totally wala. Pwede na maglaro, pero alam ko na wala na. Iba na yung purpose mo sa Panginoon eh. Binago niya, nagkaroon ng total change sa aking buhay. Isipin niyo po, hindi ko maalis yun kahit nagustuhin ko kasi gusto kong mag-aral ulit eh. Nag-stop po kasi ako eh. Dahil nga, parang gusto ni Papa na umayos ka muna bago ako mag-aral ulit kasi nagkakating ako nun eh. So pero di ba, value God's power. Yung addiction pa lang, paano pa yung mga pinagaling sa cancer? Na mga kilala ko, paano pa yung mga pinagaling sa mga malalalang sakit, mga dialysis na tapos biglang nawala. Di ba? Na even yung medical, yung mga physicians, hindi nila ma-explain kung bakit. So may power po ang Panginoon. Amen? At kung alam po natin yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, hindi po tayo basta panghihinaan sa mga pagsubok. Broken relationship, family crisis, financial difficulties, lahat po ay maliliit lang sa Panginoon. Amen? Kung atin po makikita yung kanyang power na kaloob sa atin. No? Minsan, yung temptation po kasi, ang ginagawa sa atin, pinapakita yung limitations mo. Yung mga kaya mong gawin bilang isang tao. Bakit? Kapag nagka-problema ka sa pera, ano mong gagawin? Mangungutang. Tama po ba? Pag nagka-problema tayo sa pera, mangungutang tayo agad. Una, yung ating agad limitation. At pag talagang walang-wala na, last resort na lang ang Panginoon. Ang Panginoon gusto po, siya po ang una. Takbuhan mo kapag may pangangailangan ka. Huwag yung last resort. No, we tend to minsan po kasi ang gusto natin gawin sa ating mga sa ating mga problema is resolbahin mag-isa. Diba? Minsan nga, ayaw mo pang isabihin sa prayer request eh. Nahihiya ako, ayaw kong pag-pray niyo yan. Baka mamaya malaman pa nila, pag-chismisan pa ako. Wala naman ganyan sa VFCC po, no? Wala naman. Wala naman yan sa VFCC. Diba? So, ating pa maging unang option, puntahan ang Panginoon dahil siya po ay may kakaibang power na beyond our limitation. So, sabi nga po dito sa quote, when your view of God becomes small, your purpose becomes small din. Next ko po. Di pala. Yan. When your view of God becomes small, your purpose becomes small. So atin pong tingnan ng Panginoon bilang malaking Diyos na kayang gawin ang lahat. If we want to live with purpose, we must value God's power more than our limitations. Huwag tayong magpalimit, dahil ang Panginoon po ating malaki. Kung tayo po minsan limitado, walang problema dyan kasi ang Diyos ko malaki. Kayang gawin ng Diyos yan. Kayang maghimala ng Panginoon. At tayo po ay maniwala. Alam niyo po sa Bible, wala namang ibang pinaulit-ulit ng Panginoon kundi yung faith eh. Pinagaling ka dahil may faith ka. Even yung babae na humawak dun sa kanyang robe para lang gumaling. Actually, scripture din po yun. Biblical po yun eh.
No? Yung po ay based din sa scripture. Kaya nung hinawakan niya lang yung wings, no? Yung robe ng Panginoon, gumaling na siya kasi yung kanyang faith based dun sa scripture, nagtiwala siya na kung ito yung Messiah, pag hinawaan ko lang yung dulo ng kanyang damit, gagaling ako. At gumaling nga siya. Diba? Na hindi siya ang Panginoon, di pa nga tumingin sa kanya nung una eh. Hinawaan lang niya, hinayaan ng Panginoon yung faith niya ang magpagaling sa kanya. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen. Kaya nga po, sabi sa faith is, pananampalataya sa Panginoon. Kapit lang. Ka-faith lang. And of course, letter E is to embrace God's eternal covenant. Ang Panginoon po no, ay Diyos. Sabi nga po kanina, no, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. Pansin niyo po, hindi niya sinabing, I was the God of Abraham. I am. Itong mga tao po to, kausap niya binalik po kasi sila ni Jesus sa Exodus eh. Hindi niyo ba nabasa sa Exodus? Sinabi ni Moses na I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Diba? Ako ang Diyos nila. At yung mga tao na binabanggit niya, lahat to patay na. Nung sinabi po ng Panginoon to. Pero hindi eh. Dahil sila, kahit napatay na sila, ang Diyos ay continuous pa din yung covenant sa kanila. Nangako siya kay Abraham, meron siyang covenant. Kahit nawala si Abraham, tuloy-tuloy pa din yung covenant dahil ang covenant ng Panginoon, eternal. At even sa mga nagtiwala sa Panginoong Jesus, eternal po ang covenant sa atin ng Panginoon. Bakit? Sabi niya sa Matthew 28, di ba? Sa pinaka-last na verse. Sa Matthew 28, sabi doon, and I will be with you until the end of age. So, ang Panginoon po, lagi pong eternal ang kanyang covenant. Kahit na yung mga patriarchs na to, namatay na sila, centuries nang inabot, still yung covenant ng Panginoon ay alive and well pa din sa kanila. Dahil ang Panginoon ay hindi limitado. No? Ang kanya pong covenant pang matagalan hanggang sa lagpas ng kamatayan. So, kung tayo minsan ay feeling ko kapag namatay na ako, tapos na yung promise ng Panginoon sa akin, hindi po na natapos ang pangako ng Panginoon kahit tayo po'y patay na. Dahil may buhay pa after po nun. No? Even ang kamatayan, hindi po kayang basagin ang covenant ng Panginoon sa atin. At hindi niya kayang talunin ang kamatayan, hindi po kayang talunin yung purpose natin sa Panginoon. Kaya dapat po natin ito po yung maging deepest foundation natin eh, yung ating eternal covenant sa Panginoon. Once you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, meron ka na pong eternal covenant sa ating Panginoon. At ang kanyang pangako, di ba? You will not perish but you will have eternal life. Di ba ang saya nun? Ngayon, ginagawa lang joke time yung hell eh, di ba? Sabi nga sa isang TV show na panood ko na sa hell daw masaya, di ba? May Miss Gay, di ba? Tapos sa heaven daw, imposible daw na walang gay kasi nga, sino daw nag-ayos? No, hindi nila alam na ang naglikha ng mundo ay ang pinaka number 1 creative designer natin, di ba? Ang Panginoong Jesus. So, di ba, ginagawa lang joke ngayon. Sa totoo lang po, ang hell po kasi, hindi naman po yan, ang impyerno, hindi po yan nilikha para sa mga tao. Yan po yan nilikha para sa kay Satan at sa kanyang mga anghel na nag-rebel sa Panginoon. Hindi po sa tao din-design yan. Ngayon, ba't tayo mapupunta doon? Yung mga makasalanan. Kasi nga, ayun lang tanggapin ng Diyos eh. Binigay ng libre yung access, ayaw pa nilang kunin. Di ba? So tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng eternal covenant at siya po ay nabuhay muli. Kaya wag po tayong panghihinaan kung feeling natin na namatay ang Panginoong Jesus. Hindi po, nabuhay pong muli ang Diyos. May iba naka-base sa religion eh. Naka-base sa relihiyon kung saan tayo dapat magtiwala at magligtas. Di ba? Ang daan po sa langit ay sa Panginoong Jesus dahil siya lang po ang muling nabuhay. Kung kayo po ba ay dadaan sa isang kalsada, no? Kayo po ay dumadaan sa isang kalsada at sa dulo mahati sa dalawa, yung daan. Sino po ang inyong tatanungin? Yung buhay ba o yung patay? Siyempre yung buhay po, di ba? At ang Panginoong Jesus, siya lang po ang nabuhay. Kaya yung mga ibang religion na may mga iba-ibang founder na patay, di ba? Sa Panginoong Jesus po tayo mag-stick dahil siya po ay muling nabuhay upang bigyan tayo ng pag-asa. At ang kanyang covenant sa atin po ay eternal. Sabi dito, purpose is not found in what you achieve for God, but in belonging to God who holds your future.
Yan po ating maging goal. Hindi po tayo kailangan maging achievers sa Panginoon. No? Ang kailangan po natin gawin is manampalataya sa Panginoon na kaya niyang, nahawak niya po ang future natin. Minsan kasi nasa padamihan yung yung purpose mo. Feeling ko ang purpose ko nung ako tumanggap sa Panginoon, kailangan ko mag-serve sa Panginoon. Nagiging by works. Actually, yun po ay resulta ng ating pong kaligtasan. Not the other way around. May iba po kasi ang ginagawa, kailangan ko itong gawin para maligtas ako, tapos na po. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ikaw ay ligtas na. At yung mga ginagawa mo mabubuti, good works mo, yun po ay resulta ng iyong kaligtasan. Evidence of salvation. So ang Panginoong Jesus po, hindi lang po niya basta na panalunan yung argument about sa resurrection, kanya pong in-expose yung wider worldview na hanggang ngayon po existing pa din. Ano yun? Na minsan po tayo po ay limitado sa buhay lang dito sa lupa. Pero hindi po. Ang Panginoon po ay kaloob niya ay buhay na eternal. Diba? Even yung mga Sadducees na malulungkot, no? Kasi nga sad. Kung masaya sila, dapat ang pangalan nila ay Gladducees. Joke lang, no? Gladducees. No? Sila po ay expert sa religion, pero ganun pa man, yung kanilang buhay, nakastick lang sa kung ano yung buhay nila dito sa mundong ito. Ang Panginoon po, kanya pong remind na ang kwento ng Panginoon sa atin ay hanggang lagpas sa kabaong. Mayroon pong resurrection. Madami pang tanong dyan, minsan yung nagpa-cremate ba? Paano yun? Paano may resurrect nagpa-cremate? Kasi tayo po ay limitado sa ating pong buhay dito eh. Di ba? Feeling natin pag na-resurrect ba yung na-cremate, anong itsura niya? May mga ganong tanong eh. Actually, nasagot po lahat yan sa scripture at di po tayo matapos dito kung i-explain ko po sa inyo maigi. Pero kung babasahin po natin maigi, pag-aaralan po natin maigi, lahat po yan may kasagutan. At ang gusto po ng Panginoon sa atin is, sa VFCs especially, no, na tayo po ay manatili sa Diyos na buhay. Tayo po ay mabuhay din. We must live. Ayan. Live with a purpose. Sabi po dyan, as called by God, look beyond this life para po tayo mamuhay, no? Nang ayon sa purpose ng Panginoon sa atin, we must look beyond this life. We must immerse ourselves in God's truth. We must value God's power. And lastly, we must embrace God's eternal covenant. Kaya napakahalaga po ng katuruan ng Panginoon Jesus sa atin ngayong umagang ito na tayo pa mamuhay na as if meron pa tayong buhay talaga sa susunod pang after po ma-resurrect tayo sa Panginoon. Tayo po magtiwala sa Panginoon. At yung even po yung mga buhay po natin, yung mga desisyon natin sa buhay, yung ating pong ginagawa sa buhay, naka-base din po sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kailangan po mag-reflect po yung transformation. Baliwala po yung gospel ng Panginoon kung wala pong nababagong buhay. Pwede kang umattend lagi. Pwede kang umattend for 30 years. Pero hindi pa rin nabago ang buhay mo. Baliwala po yun. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin is transformation. Yun po ang bunga ng ating pong kaligtasan is tayo po ay matransform. At huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kahit sa kamatayan. Kasi nga po, sabi nga kayo sa pinakahuling-huling verse, He is not God of the dead, but of the living. Siya po ang Diyos ng mga buhay. At tayo po ay may buhay na inaantay after po ng buhay natin dito. May pag-asa po, no? Kung minsan may mga times na tayo po nalulungkot, nade-depress dahil sa ating buhay sa lupa, wag po kayong matakot kasi may buhay po after pa. At yun po ang buhay na eternal. No? Dito po, saglit lang po tayo eh. Maiksi lang po ang PC dito. Maiksi lang po ang ating pong buhay. 70 years, 80 years after po nun, ano na? Yung eternal life na napagkahaba-haba na forever na po yun. So yun po yung ating pong i-goal sa ating buhay. Yun po ating maging purpose sa ating buhay is tingnan po ang buhay na kaloob ng Panginoon, eternal life po sa atin. Amen? God is great? And all the time? Hep, hep. So God is great. Tayo po yung manalangin. Atin po pasalamat ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa inyo pong mensahe, Panginoon, ngayong umagang ito. And we thank you, Panginoon, na kayo nga po ay tunay, Lord, na Diyos po ng mga buhay, Panginoon. May mga pagkakataon, Lord, na kami po ay nagkukulang, Panginoon, sa inyo. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord, sa mga pagkakamali po namin, sa mga pagkukulang namin. O kaya may mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay
hindi nagtitiwala, Panginoon, sa inyong salita at sa inyong power, forgive us, Lord. And we pray, Lord, Holy Spirit, continue to remind us, Panginoon, continue to empower each and every one of us, Panginoon. Patuloy niyo po palakasin, Panginoon, ang pananampalataya po ng bawat isa. Dahil alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na maapangyarihan at wala pong imposible sa inyo. Sa gitna po ng mga problema po sa buhay, sa mga pagdadaanan po namin, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos ng mga buhay. At kayo po ay may kaloob na pagpapala po sa bawat isa. Kaya po dalangin namin, Lord, Holy Spirit, continue, Lord, to empower us, give us strength, Panginoon. Sa mga pagsubok namin, Panginoon, alam po namin, Lord, na kayo po ang may solusyon. Kaya po, amin pong ibibigay, Panginoon, ang pananampalataya po namin, Panginoon, sa inyo. Kayo lang po ang mataas po sa buhay namin. May mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nahihirapan mag-transform, mabago, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kayo lang po ang Diyos na nagbabago sa buhay po ng bawat isa. Kaya po dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga pa lang na ito, amin pong isinusuko, Panginoon, ang mga buhay namin sa inyo. Ang aming pong mga trabaho, mga negosyo, mga pag-aaral, Panginoon, ang aming pong mga pamilya, we surrender to you, Panginoon. At kayo po ang patuloy, Lord, na magbigay ng pag-asa po sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng buhay, ng punong-puno po ng pag-asa, dahil alam po namin, Panginoon, na hindi lang po ito ang buhay namin, kundi may buhay pa po kasama kayo. Kaya, Panginoong Jesus, continue to be with us. Samahan niyo po ang bawat isa at pagpalain niyo po ang bawat isa. Kailan po mataas, Panginoong Jesus, ngayong umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. May we request po everyone na tayo po ay tumayo at purihin po natin ulit ang ating Panginoon. Pasalamatan siya at awitan. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ika'y tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh Jesus, Ikaw lamang. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang.
po sa ating tithes and offering, again, nakay Tita Irene po yung ating mga sobre. Para po sa mga magka-cashless, kung kayo po ay nasa live, pwede nyo pong isend sa ating GCash account ang inyong mga kaloob. Yan, bago po natin ipanalangin ang ating offering, let us walk through today sa ating weekly announcement. Ayan. Para po sa ating weekly prayer meeting, ito po ay ginaganap every Thursday, 7:30 a.m. Ayan, online lamang po ito, kaya napakadali lang pong sumali. Kontakin lamang po ninyo si Tita Tess. Ayan po. Para naman po sa ating Women's Bible Study, ito po ay every last Friday, 2 p.m. Kina Dr. Evelyn po ang lagi po nilang kitaan. Ayan. Next po is our Kids Bible Study. Ginaganap po ito tuwing 9 a.m. kasabay po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Next po, last, is yung ating Youth and Young Pro Bible and Chill. Ito rin po ay online, pero minsan po lumalabas din po kami. So kung hindi pa po kayo naka-join sa amin, we highly encourage na mag-join po kayo. Ayan. Sige po, pwede na po nating ilagay sa ating basket ang ating This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. This is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. This is the day you made, I'll rejoice and be glad in you. 'Cause there's a supernatural praise that I sing up in my heart, sound that has to be so my heart will sing. You are good, and in everything I will praise, Ayan. Sige po, tayo po ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating tithes and offering. Lord, pinupuri at pinapasalamatan ko po namin sa walang hanggang kabutihan mo sa amin. Salamat po sa pagbibigay ng aming mga pangangailangan sa pag-araw-araw na pang-araw-araw. Tulungan mo po kaming mas magtiwala sa iyong mga pangako. Pagpalain mo po ang aming mga ibibigay ito, nawa ay mas magamit sa pagpapalawak ng kaharian mo. Patuloy mo pong gabayan at patnubayan ang mga tao na mamahala sa kaperahan ng iyong simbahan. At turuan din po kaming maging mabuting takapamahala ng mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin. At lahat ng dalangin po namin ay in Jesus' name, amen. Ayan, manatili po tayong nakatayo and let us worship our God. Let us to make
Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Both now and Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, kayo po ay dakila sa lahat. And ngayon pong umagang ito, kami po yung kapasalamat, Panginoon, sa inyo pong binigay sa aming bagong pag-asa, Lord. Bagong kaalaman, Panginoon, patungkol nga po sa inyong kalooban sa bawat isa. Alam po namin, Panginoon, may purpose po kayo sa bawat isa, Panginoon, ngayong umagang ito. Kaya po, Panginoon, sa aming pong pagtaas, sa aming pong mga kanang kamay, sa aming pong pagtaas ng aming pong mga kanang kamay, Panginoon, ito po itanda, Lord, na aming pong pagsusurrender ng aming pong mga buhay sa inyo pong purpose po sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa, Lord, para po sa inyong kaharian, Panginoon, dito po sa lupa. Lord, we pray, Lord, na kayo pong patuloy, Lord, na mataas po sa buhay ng bawat isa ngayong umagang ito. In Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, Lord, sa mga pangangailangan po ng bawat isa, Panginoon. Batid niyo po, Lord, ang pangangailangan po, Lord, ng iglesyang ito ng VFCC. And we pray, Lord, na kayo po magkaloob. Unang-una, Panginoon, sa mga pangangailangan po namin financial, Lord, sa mga needs namin, Panginoon, mga personal needs na pangangailangan, Lord, everyday, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na mayaman at kayo po ang Diyos na nagkakaloob. Kayo po ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon. Kaya po, dalangin po namin, Panginoon, sa may mga pangangailangan, batid niyo po ito, Panginoon. Kayo po, Lord, ang mag-sustain, magbigay, Panginoon, ng provision po sa bawat isa in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, sa may mga karamdaman, Panginoon, ngayong umagang ito, especially kay Sister Nella, Panginoon. Lord, kayo po, Lord, ang patuloy na magpagaling, Panginoon, sa kanya in Jesus' name. Sa may mga karamdaman, Panginoon, alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na walang imposible, Panginoon. Ang Diyos, ang dakilang manggagamot, Panginoon, at wala pong imposible, Panginoon, sa inyo. Kaya po, amin pong itinataas, Lord, ang aming pong faith, Panginoon, sa may mga karamdaman. Ito man po ay minor o kaya, Panginoon, ito po ay lubhang karamdaman, Panginoon. Amin pong itinataas, Panginoon, sa inyo. Dahil alam po namin, Lord, na kayo po ang Diyos na nagpapagaling at wala pong imposible sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, we also, Lord, pray for protection, Panginoon, sa dadaan pong linggo, another week, Panginoon. Lord, kayo po mag-ingat po sa bawat isa. Mula po sa amin pong paglabas ito sa iglesyang ito, Panginoon, kayo po ang mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. Protect us, Lord. Ilay niyo po kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan. At ganun po, Panginoon, ilay niyo po kami, Panginoon, sa anumang tukso. In Jesus' name, Lord. We pray, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-unite, Panginoon, sa bawat pamilya, sa bawat magkakaibigan, sa bawat magkaka-churchmate, Panginoon. Continue to unite us, Panginoon, with your love. At magkaroon po ng forgiveness, patuloy po magkaroon ng forgiveness, ng unity, Panginoon, sa bawat isa. Panginoong Jesus, kayo lang po ang patuloy, Lord, na mataas po sa Victorious Family Christian Community at kayo po patuloy, Lord, na mag-bless po sa bawat isa. Sa inyo lang po namin itataas, Panginoon, lahat ng ito. Sa inyo po makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. God bless po. Ayan, para po sa mga nandyan po sa ating live,
Shout out po sa inyo, sa ating, sa Del Rosario family po, kay Tita Judith at kay Nela, kay Ate Nina, at kay Ate Vic po. Pagaling po kayo, Nela. Ayan. Kay Brother Kenneth Arpilieda, Brother June Sevillena, Sis Matet and Aaron. Pagaling din po kayo at Tita Matet. Kay Tita Pearly Pacot, Brother Joseph Cruz, Sis Jennifer Vasallo, Yalong family kay Tita Rona, kay Tito Oscar, at kay Kuya Russell. Shoutout po sa inyo, kay Mami Pearl, kay Brother Ronner James Centeno, Bartolata family, hello po, Brother MJ Buenafe, and Sis Lina Torda Cruz. Maraming salamat po and happy Sunday po everyone.